So, hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba tayo mag-register ng ating SSS sa online. So guys, ang pag-register ng ating SSS sa online ay napakalaking bagay at napakalaking tulong para sa ating member sa SSS. Ang online natin sa SSS ay big help po kasi pwede po nating i-check araw-araw yung contribution or yung mga nahulog natin, if nahulog nga ba, or magkano yung nahulog kada buwan. And of course, makikita rin natin dito if hinuhulog nga ba ng ating employer yung contribution sa ating SSS. We all know naman or narinig din natin na merong nagko-complaint na kinakaltasan daw sila sa kanilang SSS contribution, but actually hindi ito hinuhulog ng kanilang employer. So that's why guys, need natin na magpa-register online ng ating SSS para po ma-monitor natin ang ating contribution at ang ating binabayaran. And at the same time, malaking tulong ang pagkakaroon ng SSS online kasi no need na nating pumunta sa SSS branch and para pumila para lang tanungin kung nahulog yung contribution or i-ask yung ating contribution. Guys, samahan nyo ako sa ating video at para malaman natin kung paano mag-register ng ating SSS. Punta na po tayo sa ating screen at atin pong i-open ang ating browser. At atin lang pong i-search ang SSS login. Then, let us click lang yung first na result na lumabas sa ating pagsi-search. So guys, ito na po yung website ng ating SSS kung saan makikita natin dito ang member login if you have an account na. Then sa bandang ibaba, if ever na nakalimutan nyo yung password nyo or yung user ID, so just click this one. And also next one is the register, and the last one will be if you want to download the mobile app. So guys, let us click the register dahil ang target natin ngayon ay magkaroon ng account via online. So guys, in here ay meron po tayo ditong reminder kung saan pinapaready tayo ng requirements nila para magkaroon tayo ng account through web registration. So meron po tayo ditong 8 options, and make it sure lang guys na nabasa nyo ito before tayo mag-proceed sa registration para po tuloy-tuloy na po ang ating pag-register sa ating account. So halimbawa po niyan, dapat meron po tayong phone numbers, UMID card na nakaregister sa ating SSS. After that, let us click this box lang na I certify, then let us click proceed. So guys, fill upan lang po natin ang mga informations na hinihingi like ng ating pangalan, age at address. So guys, after nyo pong ma-fill upan yung mga informations na need like the names, address, ay makikita natin dito sa bandang ibaba ang registration preferences, which is kailangan natin na meron tayo nito kahit isa para po makapag-proceed tayo sa ating registration. So guys, atin lang pong i-click ang drop down button. So guys, after that ay ito na po yung makikita natin, and in here makikita natin na meron 8 options or 8 choices na pagpipilian. So ang kailangan lang po natin ay pumili ng isa. So again, isa lang po ang need natin para makapag-proceed po tayo sa ating online registration, and make it sure lang po na yung pipiliin natin ay tama yung information so that hindi na po tayo pabalik-balik or hindi po ma-decline yung application natin.
So guys, ito po yung 8 options nila. So the first one is savings account number or yung ATM saving account number na nakaregister sa inyong SSS. Next, or the second one will be the mobile number registered in SSS. So make it sure lang na alam nyo po yung cellphone number nyo na nakalagay sa inyong SSS account. And third is the UMID card. Fourth is the employer ID number. Fifth will be the paid payment reference number. So, this one ay ito po yung parang resibo nyo after nyo po magbayad ng payment sa SSS na over the counter po. So, the sixth one will be the date of loan with existing loan balance. So, yun po ay if ever na meron po kayong loan. Seventh, transaction number shown in your personal record. And the last one is the check number of any monthly pension of retire. So for me, in my case, I'm gonna go to mobile number registered in SSS kasi yun lang po yung naalala ko na pwede ko pong piliin para makapag-proceed sa ating registration. So let us click mobile number registered in SSS. So guys, after po nating pumili ay dito sa bandang ibaba ay hinihingan po tayo ng mobile number natin na nakaregister sa ating SSS. I-type lang po natin and after that ay click lang natin ang box na I'm not a robot and then I accept the terms and conditions. Then let us click submit. So guys, in this part ay kailangan lang natin i-confirm yung mga information na nilagay natin. Then, click confirm. So, may lalabas dito na pop-up. So, let us click OK. So guys, may lumabas na successful na daw yung pag-register natin online ng ating SSS account. So, let us click OK. Para po makomplito natin ang ating online process ay kailangan natin ng password para po makapag-login tayo sa ating account. So that's why after that ay kailangan po nating i-open ang ating Gmail account para po i-check or in order for us na i-activate ang ating SSS account and of course para po makapag-set tayo ng ating password. So, ayan guys, after that ay makaka-receive agad tayo ng email from our SSS. So, again, para po makapag-set tayo ng ating password ay i-click lang po natin itong clicking here. So guys, nandito na po tayo sa set password page but before tayo mag-set ng ating password ay kailangan muna nating ilagay ang last 6-digit number ng ating SSS number. I-type lang po natin ang 6 last digit number ng ating SSS number and after that, let us click submit. Sa part na to guys ay magsiset na po tayo ng ating password and ang ating password po ay kailangang 8 to 20 alphanumeric characters. So it means po ito ay combination ng alphabets and numbers. And of course, dapat po ang ating password ay wala pong special characters like period, commas, and etc. So guys, i-type lang po natin ang ating preferred password and after that ay kailangan lang po nating i-confirm ang ating password. Then let us click submit. So guys, after that ay may lalabas po na security question setup. So i-click lang po natin ito. Sa atin pong security question setup ay kailangan po natin pumili ng 2 question and of course atin po itong kailangang sagutan para po if ever na in the near future ay makalimutan natin ang ating password ay pwede po nating gamitin ang ating security question. So guys, after nyo po makapili ng 2 security questions ay click submit lang po. Then, ilagay lang po natin ang ating password para po ma-verify ang ating account. And after that, may magpa-pop up po na ang ating security questions ay successfully confirmed na po. Click Go to Home
And after that, meron po tayo ditong makikita na member survey consent, which is meron tayong option if ilang years tayo or ilang years natin want mag-share ng ating information dito sa online. So we have here 2 years and 3 years. So, pili lang po kayo dyan. So, in my case, I will choose 3 years. Then, let us click I agree. So, ayan guys, if ever na nakakita na kayo ng ganitong pop-up, ay congratulations dahil po successful na po ang inyong pag-register ng inyong SSS account. So, ayan guys, pwede nyo nang explore ang inyong online account. And of course, makikita nyo dyan yung member information and also yung monthly contribution nyo if ilang month na kayo naguhulog. And of course, if magkano na lahat na hulog nyo in total. And of course, then, makikita nyo rin dyan if ever na meron kayong loan. So, feel free lang po to explore the account nyo. Guys, that's all for today's video and I hope may natutunan po kayo sa ating tutorial today. And thank you so much for always supporting and see you again in our next vlog. So, God bless, have a good day, and bye-bye.